see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. What's up, it's your boy Silento. Sophia Grace. Oh, we're about to turn up, baby. Let's go. Wake up every day like hello beautiful, 'cause this world is so crazy and it can bring you down. You're too short, too fat, too skinny. Hey, well excuse me if I think that I'm pretty. So I don't care what you say, 'cause I'm original. And I learned how to love me from my head down to my toes. Let 'em know if you're with me. Hey, 'cause I finally found the answer is in me. Tell 'em so, baby. My mama, she would say, Say don't what? you let 'em get you down. I can learn to love me. That's why I'm talking to the girl in the mirror. Whoa, like even if you're down, better get up. Whoa, 'cause every setback's just a setup. Whoa, for something just a little bit better. Oh, I'm talking to the girl in the mirror. Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagpunta ngayon sa aming lungsod. Naway maayos po ang inyong kalagayan at naway ma-enjoy niyo po ang isasagawa po namin sa symposium. Ngayon po, ako po si Precious May Manilong. Sasamahan ko po ngayon sa gagawin natin symposium. At ang mga bisita po natin na siyang mag-i-introduce ng mga rights and mga benefits na maaari niyo pong ma-avail bilang isang informal sectors. Maaari po ba natin matawagan si Miss Glidel Hugin, isang social worker. So, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Glidel Hugin, ang social work. And ako po yung mag-discuss ngayon patungkol sa Republic Act and mga program and services para po sa inyo. So, ngayon po, before tayo mag-start, maaari ko po bang itanong, kamusta po kayo? Yun naman po. Pwede niyo bang i-share yung mga struggles, mga problems na naranasan niyo? So, sino po gusto mag-share? Sa akin naman po bilang isang informal sector po, siyempre nag-struggle po namin noong una kapag may mga bagyo, hindi po namin alam kung saan po kami pupunta dahil mabaha or tagilid naman, wala po kami magandang silungan. So yun po yung mga struggle na naranasan namin na wala po kami matinong tirahan na yun po. So, thank you po, Miss. Ano po pangalan niyo? Nasa po lang po. Thank you po, Sige po. So, sino pa po yung pwede mag-share ng kanilang mga experience? Wala na po ba? So, ulit, magandang araw po sa inyong araw. So, ngayon po, pag-uusapan natin ang tungkol sa Republic Act number 7229 or Urban Development Housing Act of 1992. So, alam niyo po ba kung para saan ang act na to? O yung Republic Act? So, ang Republic Act na ito is para po sa inyo. So, ang layunin ng batas na ito ay simple lang. Gusto ng gobyerno na magkaroon ng maayos at ligtas na tirahan ang bawat pamilyang Pilipino. So, kasama rin dito yung mga pamilyang lumilipat sa ibang lugar o yung mga pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay o sa mga reles ng tren o para mailipat sila doon sa mas ligtas na lugar. Next. So, sino ba po dito yung nangangarap na magkaroon ng sariling bahay?
So lahat naman po. So yan po yung gusto ng batas na ito, na lahat ng Pilipino ay magkaroon ng disenteng bahay at hindi na kailangan manirahan sa mga mapanganib na lugar. At isa pa, gusto rin ng batas na maiwasan ang mga illegal na pagtira sa mga lupa, lalo na po sa mga private, yung mga pribadong lupa na hindi pagmamayari natin. So, illegal po yun. And kasi kapag may legal tayo na tirahan, mas kampante tayo at ligtas tayo doon kasi sarili natin yung nalote. So, ayon sa Republic Act No. 7229 or Urban Development and Housing Act of 1992 or UDHA, this law aims to provide a comprehensive and continuing urban development and housing program for underprivileged and homeless citizens, including informal sector. So yung purpose nito is to ensure that every Filipino family has access to decent housing and to relocate informal seekers living in danger areas like river banks, railways, or sidewalks to safe and suitable places, and thus to prevent the illegal occupation of land. So yun mga po yung sinabi ko kanina is gusto ng batas na ito na bigyan ng government yung mga pamilyang Pilipino na maayos at ligtas na tirahan. Next, home land avail. So, ngayon, baka may magtanong kung paano tayo makaka-avail ng tulong para sa inyo po sa mga kabahay. So, ang unang tanong, sino yung pwedeng mag-avail? So, kayo po. So, ito po ay para sa mga pamilyang Pilipino na walang sariling bahay o lupa at kasama na doon yung mga mababa yung kita o yung below the poverty line. Kung sa tingin niyo po ay pasok kayo sa ganito situation, yung Filipino families who are homeless or living as informal settlers, then those who do not own land or a house and whose income is below the poverty line. So kung pasok pa kayo sa ganyang sa mga ganyan situations, and pwede po kayong mag-avail para magkaroon po kayo ng sariling bahay. And kung nakikita nyo na parang pasok kayo dyan, qualified kayo, pwede kayo mag-apply sa mga housing programs. Next, where to avail? Through the local government unit LGU housing offices. So, para mag-avail kayo ng mga programs and services nila, magpunta lang po tayo sa LGU unit na inyong munisipyo or city hall. Pwede rin sa National Housing Authority or NHA or Department of Human Settlements and Urban Development or DHSUD. May mga NGO at house operators na tumutulong sa mga relocation projects. Tanong lang po sa barangay kung may mga ongoing program na para dito. And next naman is kung paano po tayo mag-avail. Una, register at the local housing office or NHA for housing assistance. And next, mag-submit lang po ng mga requirements such as proof of residency, income, and family background. And then, yung assessment and approval, the LGU or agency will verify if the family qualifies. And then last, relocation or housing assessment. Once approved, families will be relocated or given access to housing projects or financial aid. So, sabi dito, kung gusto niyo po mag-avail ng mga programs nila, ng mga kabahay, so, una, sabi dito is mag-register lang po sa LGU. And then, magpasa tayo ng mga required requirements tulad ng proof of residency, income, and family background. And then, sa assessment and approval naman, i-check ng LGU kung qualified ba kayo na makapasok doon. And kapag na-approve na, bibigyan nila kayo ng housing assistance o regulation. So, sino po dito yung nakasubok na mag-apply sa munisipyo para sa babahay? Sino po nag-try na mag-apply? Ma'am, nag-apply na po, matagal na po, pero hindi pa rin po siya na-approve hanggang ngayon po. Ano po kaya pwede kong gawin para ma-approve na po?
Siguro, mag-wait lang po tayo ng kung ano po yung mag-iisip na nila para po makatanggap po kayo ng pabahay program. So, sino pa po? Ma'am, sa akin naman po ma'am, matagal na kasi noon yung time na nag-apply ako. So yung ginawa nila, marami po sila mga requirements na mga kasi tulad po ng mga ID, mga ugbang ako. Pero yung man po ma'am, na hintay po kami na matagal, sabi niya malapit na daw, pero until now pa rin po is wala pa rin po nangyayari sa akin, wala pa rin nakapulo yun. Hanggang ngayon wala pa rin po housing na mabigay sa amin. Maraming salamat po, Miss Mason, pero kalma lang po natin ha. Nag-give ma'am. Ayun po, natural lang po siguro na magkaroon ng maraming requirements. Dahil may sure rin po na qualified po kayo doon na mag-apply para po sa pabahay program. And yung masasabi ko lang po is i-follow up lang po natin sa barangay para ma-aprobahan po. Thank you po ulit. Next. So, alam naman natin na karamihan sa inyo as informal student ay abilitan lang na tumira doon sa mga lugar dahil sa hirap ng buhay. So, kung minsan, may mga perceived advantage daw, tulad ng sabi dito, low or no rent since benefit or government on private lands without ownership cost, then proximity to livelihood, most informal settlers live near cities where jobs and income opportunities are available and last, strong community ties, people and informal settlers often help each other and build close relationship. Hindi naman po natin ina-advise na parang gusto po natin mag-informal settler kasi may mga advantages po. Pero tandaan po natin na temporary lang po yun. And kasi kung bigla po tayong paalisin sa lugar kung saan po tayo nakatira, or halimbawa may mangyaring sunog or baha, delikado tayo. So mas maganda kung may sarili tayong bahay, may sarili tayong lote, kasi mas nakakampante tayo na mayroon tayong sariling bahay and nararamdaman natin na safe tayo doon and matatawag natin na sarili nating tahanan. So, ang Republic Act 7229 ay hindi lang siya basta batas. So, ito rin yung pag-asa para sa mga pamilyang Pilipino na walang tirahan. And layunin nitong Republic Act nito is para matulungan yung bawat pamilya or yung bawat pamilyang Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan at ligtas na at may legal na pagmamayari mismo na matatawag natin atin. And kaya sana kapag may mga opportunity na mga programang pabahay mula sa mga LGU or NHA, so subukan po natin magtanong and mag-apply dahil sa para magbasa ng requirements. So, minsan kasi, yung mga simpleng pagtatanong natin ay doon nagsisimula yung pagbabago. So, ayun, maraming salamat po. At sana tayo ay magkaroon ng bahay na tunay na matatawag natin ating. So, naway, marami po kayong natutunan and nalaman nyo rin po kung paano mag-avail. So, kapag may pagkakataon po, kung sa tingin nyo po ay qualified kayo dito, ay try nyo pong mag-avail o pumunta po sa barangay para mag-apply sa pabahay program and services nila. Thank you po ulit. Ayan, maraming salamat po, Miss Lydell. Again, so, sana po, marami po kayong nakuha mga informasyon at mga programs and benefits na maaari yung ma-avail. Ngayon naman po, nandito naman po si Sir Justin Bernal para po i-discuss ang ukol po sa mga NGOs na mga programs and services. Sir? So, magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating pong social worker na si Miss Lydell and kay Miss Mayron po sa pag-ibita siya sa akin. So, ako po si Justin Anthony Bernal. Ako po ay isang NGO director ng Palawan NGO Network Incorporated. Kami po ay isang organisasyon na tumutulong sa iba't ibang community dito po sa Palawan. Ang layunin po ay pagnanais na maminto. So, yung Palawan NGO Network Incorporated po, or kilala rin bilang PNNI, ay mayroong vision and mission. So, ang mission ng PNNI ay
Through the coordination and unity of the NGO or public office sector, the capacity of the poor and marginalized sectors of society is strengthened to effectively manage natural resources through advocacy, sustainable livelihood, environmental protection, and active participation in local governance. So, ang vision naman po ng PNI ay to protect the environment and promote the welfare of the people of Palawan by proactively coordinating the NGO and PO sector in environmental protection, advocacy, sustainable livelihood, and active participation in local governance. So, alam naman po natin yung issue ng informal settlements. Karamihan po ang pagkakalam nila about sa mga informal people ay natumikita sa informal area ay ang pagkakaroon ng walang bahay. Higit po sa ating kaalaman na ang informal settlements ay isang issue na karamihan ay alam ang pagkakaroon ng walang bahay. Ngunit po, higit sa ating kaalaman na ito rin po ay patungkol sa oportunidad, dignidad at karapatan natin. So, marami po ang napipilitan na manirahan sa atin sa hindi ligtas na lugar. Marami po sa informal settlements na naninirahan sa tabi ng estero, sa ilalim ng tulay, or sa mga lupa yung hindi na pagmamayari. Ngayon, alam niyo po ba kung bakit nangyari ito? Sige po, simple lang po kung bakit nangyari ito dahil po sa kakulangan ng oportunidad sa kabahay at kakulangan ng pangkabuhayan. Next po. Dahil po dito pumapasok ang role namin bilang isang NGO or kami bilang Palawan NGO Network Incorporated. Kami ay share common vision of social justice and equitable distribution of wealth rooted within the framework of self-help and participatory democracy. So dito po pumapasok kami. Hindi lamang po kami nagbibigay ng tulong or relief, kundi nagbibigay po kami ng pangmatagalang solusyon. Tumutulong po kami na mag-organize ng iba't ibang livelihood programs dito sa Palawan. And nakapag-coordinate po kami dito sa local government upang ma-implement ang integrated urban planning para sa community ng mga informal settlers. So, dito po sa Palawan, marami po tayong mga informal settlers din. Matatagpuan po sa Barangay San Pedro, Barangay Bangko at sa iba pa pong municipality ng ating Palawan. Ngunit ang karamihan po ay nasa city. So, ang informal settlers po ay hindi naman po dapat tayo ay umaasa sa gobyerno. Dahil kung may mga programs and services doon, kailangan din po natin maunawaan yung tulong ng self-help o yung pagtulungan sa sarili natin. So, sa tulong po ng gobyerno at naming mga NGOs, matutulungan po namin kayo sa inyong problema. So, maaari po ba malaman kung sino yung, or ilang taon na po kayong naninirahan bilang informal settlers sa inyong lugar? Meron po ba sa atin na Bali po mga nasa 5 years na po na kung saan po mahirap po naranasan namin. Then kapag wala po kami sariling tirahan, then kapag halimbawa may mga bagyo, ganun po, hindi po namin alam kung saan kami makikituloy, makikita lang muna, ganun po. So, kaya nga po nasabi ni ating social worker kanina na si Miss Lydell, meron po tayong mga program and services na makakatulong sa inyo. Kami po bilang isang NGO, maaari po namin kayong tulungan upang ma-coordinate natin yung present situation nyo sa ating mga ating government. Matutulungan po kayo ng Palawan NGO Network Incorporated para masolusyonan ang problema nyo. So, next slide po. So, kung nais niyo pong ng maraming katanungan or maaari niyo pong bisitahin ang aming office Palawan NGO Network Incorporated. Kami po ay makatagpuan sa BM Road, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. And maaari niyo po kami makontak through Gmail. Ito po ang Gmail namin at ito rin po ang contact number namin. Ayan, maraming salamat po, Mr. Justin and Miss Lydell. And bigyan mo natin sila kasi bago pa siya May iba po ba kayong mga katanungan, questions, ano po? Sige po, kuya. Maliban po ba sa pagpapabahay, meron pa po kayong ibang servisyo katulad ng patrabaho? Kasi kung okay lang naman siguro na
kahit samantala lang naman iba yung tirahan. So, at least kailangan din namin ng trabaho. Ganun. Sige po. Tanong, sino po pwede sumunod, sir? Ano? Hi po. Tanongin po yun, sir. Mga dapat na doon, sir. So, gaya nga po ng sabi ko kanina, ang PNI or yung Palawan NGO Network Incorporated ay hindi lang po nagbibigay ng tulong sa mga informal settlements, kundi nagkakasay po kami ng livelihood program and livelihood skills training program. So, katulad po ng ng mga program tulad ng pagtutulos ng mga skills sa pagtatae, sa paggagawa ng mga bagong pagamitan sa mga recycling projects. Dahil po yung PNI na focus din sa environmental resources sa ating lugar. Okay na po ba? Nasagot po ba, sir? Maraming salamat po, sir. Iba pa po katanungan. Baka meron po kayong gusto itanong kay Sir Justin. Yes po. Bali po, paano po ano po ba yung una namin way para po makakita rin ng tulong para po sa bakit? Ano po, saan po ang unang hihingi ng tulong para po maka-access? Sige po. So kami po bilang isang NGO, unang hakbang po namin ay kailangan po muna namin pakinggan kung ano po naging kwento nyo, kung ano ba ang karanasan nyo, or at ano po ba ano ba yung dahilan kung bakit nasa ganun kayong sitwasyon. So, matutulungan po namin kayo sa pamamagitan ng pag-coordinate namin sa mga local government at naman po sa ating CSWD, sa DSWD, para para ma-assess po kayo and mabigyan po kayo ng tulong sa pabahay and sa iba't iba pa pong tulong na maaaring makatulong sa inyo. Okay po ba? Okay po. Sige, maraming salamat po, Sir Justin. So yan, sana po ay marami po kayo natutunan sa ginawa po nating symposium ngayon. And asahan ko po na lahat po kayo ay maka-avail ng mga programs and services na na-discuss po ngayong hapon. So maraming salamat po ulit sa inyo. At mag-iingat po kayo sa inyong pag